tawagin namin dito sa Iloilo, ginalokdo mo ang bilog mo nga pamilya. Hindi yung ganyan. Dapat may karapatan ka din dapat na gusto mo unahin muna yung sarili mo. In order for you to be selfless, you have to be selfish first. Isa yan sa mga natutunan ko. Kailangan mo pala na maging madamot ka muna para ikaw dumating sa time na kaya mo nang tumulong ng tumulong. Kasi bakit? Stable ka na eh. Tama po ba? So ngayon guys, next topic tayo. So may natutunan po ba? Unang topic pa lang. So next step. So ito right now po guys, ituturo ko sa inyo. Paano nga ba gagawin natin na 2025, try naman natin yung pera natin hindi lang mapupunta sa emergency, sa gastos, sa lahat ng mga binabayaran, kundi kung ikaw nagtatrabaho ka right now, masarap ba sa pakiramdam na habang may trabaho ka, may isa ka pang pinagkakitaan na pumapasok sa iyo ng income? Okay po ba yon? So kung okay sa iyo yon, simulan natin. So financial literacy program, basahin ko lang guys the ability to understand and effectively use various financial skills including personal financial management, budgeting, and investing. Anong pinakadulo dyan? Investing. Yung pera mo pala guys, kapag nilagay mo sa isa pang income or source of income na pwede pang pagkakitaan, ang pera mo pala nagmo-multiply. Kapag lumagupay ulit yung pera mo na ininvest mo sa isang negosyo, makakapag-create pa ng another na source of income. Ibig sabihin, kung ikaw nagtatrabaho ka right now, gumagaan na ba yung mga tinutulungan mo? Gumagaan na ba yung obligasyon mo sa pamilya mo? Oo naman. Kasi yung pinapadala mo sa kanila or yung sinasahod mo, nabibigay mo sa kanila, nasusupport mo sila. Pero itong good thing, nakakapag-ipon ka na. Nakakapag-ipon ka pa. Kasi aware naman tayo, hindi tayo habang buhay malakas na kaya nating magtrabaho, tama ba? Ibig sabihin pala, habang maaga, nakakapag-ipon ka na kung saan, eto yung retirement plan ko. Na kung saan, kahit hindi ko na kaya magtrabaho o kahit retiro na ako, may ipon ako na kung saan mabubuhay ako dito. At hindi lang yan, take note, may negosyo ka na. Na kung saan yung negosyo mo, tuloy-tuloy pa yung pasok. Ganyan ka dapat mag-isip, kaibigan. Kung gusto mo, makaalis sa situation mo. Alright? So next step. Financial literacy program. So ito, paki-next step, halos na-discuss ko din naman to. Ito yung dalawang bagay po guys, sa mundo pala, kung gusto mo yumaman or gusto mo magiging manatiling, magiging mahirap. Dalawang bagay lang pala guys. Meron tayong tinatawag na law of singularity and law of leverage. Ang ginagamit ng mga taong halos naging successful na nakikita nyo sa online, ang ginamit nila is law of leverage. Yun yung ituturo ko sa inyo right now or tonight na kung saan gagamitin natin yung law of leverage na yan para magbago at yumaman ka din. Ang law of singularity, ito yung mga tao na no work, no pay. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang sahod. Ikaw lang talaga nagtatrabaho para sa sarili mo. Kaya nga sabi ko kapag retiro ka na, try to imagine, retiro ka na, wala ka ng trabaho, saan ka kukuha ng income mo? Saan ka kukuha o bubunot? Isusupport mo sa mga anak mo. Minsan hindi na natin umaabot yung retiro eh. Minsan napapauwi ng maaga, minsan napaparesign ng maaga, minsan may nangyayaring hindi inaasahan na emergency na hindi mo na kaya or wala ka ng kakayahan para magtrabaho. Ngayon, kailangan pala guys, sa mundo, kailangan maduduplicate mo yung sarili mo. Kagaya for example, si Henry C. Sino nakakakilala kay Henry C? Paki-type mo dyan SM. Ayan. Type mo SM kung sino nakakilala kay Henry C. Guys, si Henry C. Ayan, gusto ko muna makita kung nakikinig ba ang lahat. Ayan, thank you so much. Thank you so much, TS. Lori, thank you so much. Nakikinig ang lahat. Si Henry C. po guys, alam niyo po ba, nung namatay si Henry C., 92 years old siya. That was 10 years ago, ay kung tama yung pagka-calculate ko kasi nagtrabaho ako sa Pizza Hut sa SM. By January that month, namatay yun siya eh. Ngayon, until right now, si Henry C., kahit wala na po siya, kahit patay na siya, kahit namahinga na siya o namayapa na siya, pero alam mo po guys, yung SM tuloy-tuloy pa rin yung function niya. Tuloy-tuloy pa rin yung negosyo niya. Bakit ganun, Sir Brian? Kahit wala na si Sir Henry C. Bakit ganun? Kasi, nung nabubuhay pa si Sir Henry C., marami siyang mga tao na na-duplicate niya. Na kahit wala siya sa actual na lugar, wala siya mismo sa SM, ng mga nagtatrabaho sa kanya,
gumagalaw kahit wala siya. Ibig sabihin, may nagtatrabaho sa negosyo niya. Yun yung ituturo ko sa iyo tonight na kahit busy ka sa trabaho mo o kahit part-time mo ginagawa, kapag natutunan mo yung law of leverage na kagaya ginawa ni Sir Henry C., kumikita ka kahit tulog ka. Ganon po siya. So next step, ito, para mas maintindihan mo, next step. Ito yung tinatawag na four quadrant na tinuro ni Sir Robert Kiyosaki. Si Sir Robert Kiyosaki is a Japanese tycoon. Ibig sabihin, $1 billion yung kinikita. Siya po to guys talaga yung author neto, yung author ng Rich Dad Poor Dad, na kung saan dinrawing niya to na kung tao pala guys, ito for example, nakikita mo yung letter E tsaka yung letter S. Yung E stands for employee at yung S stands for self-employed. Yan yung sinasabi ko na no work, no pay. For example, may negosyo ka, may tindahan ka. Ngayon, after that, kapag ikaw may tindahan ka, pag sinara mo yan, kikita tindahan mo? Of course, hindi. Kasi sinarado mo na eh. Tama? Next, employee. Papasok ka sa trabaho. May sasawring ka? Oo naman. Eh paano kapag absent ka? May sasawring ka? Of course, wala. Ibig sabihin, kailangan mo pala ikaw mismo na pumasok ka or kailangan gumalaw ka para in order for you, nakikita ka. Ang negosyante, hindi. Ang negosyante pala guys, dito sa right side, yung business owners at the same time investors, yung business owners, may mga nagtatrabaho para sa kanila. Just like for example, isa sa mga gusto kong i-share sa inyo po guys, 7-Eleven. Yung 7-Eleven po guys, could you imagine gaano kadami sa buong mundo? Ama, pero 24 hours bukas. Andun ba yung may-ari sa sulod ng sa sulod ng 7-Eleven? Andun ba siya? Wala. Pero yung 7-Eleven, tuloy-tuloy yung kita? Oo naman. Kasi may mga trabahante siya na nagtatrabaho para sa negosyo niya. Ibig sabihin, ganun dapat pala guys, na kailangan natin para yumaman. Ngayon, isa pa sa mga example ko sa inyo, investors. Ang mga investors naman guys, yung mga wala na talagang ginagawa sa pera nila. Ini-invest nila sa isang, for example, isang real estate. Isa sa mga malalaking mga investment, for example, Amazon, ano pa ba, Google. Yung pera mo na million or billion, i-invest mo sa negosyong yan or sa company yan, kapag once tumaas mismo yung sales or production ng company yan, ibig sabihin yung pera mo lumalago din. Yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo. Question, may million ka ba? Yun yung tanong. Pero sa negosyong i-introduce ko sa inyo tonight, hindi natin kailangan or hindi mo kailangan maglabas ng 1,000,000 para kumita dito ng 1,000,000. Excited ka na ba? Next step, pakita mo next. Ayan. Andiyan ba yung, yun. So ito yung law of leverage, basahin ko lang. The ability to multiply yourself, your time and effort. Take note with this ha. So next step, take note with that. So kailangan pala yung abilidad mo, yung skills mo, ituro mo pala. Kahit para at least kapag wala ka na dyan sa actual mismo na place or kahit tulog ka or kahit nasa bakasyon ka, kapag once yung skills mo na ipasa mo, ibig sabihin kumikita ka. Ito si Sir Robert Kiyosaki. So money is not the goal, money has no value, the value comes from the dream money. So ayun, sino nakakaintindi? Sige nga, paki-explain mo sa akin. So kidding aside po guys. So next step. So ayun. So isa sa mga gusto kong i-example sa inyo, bakit kailangan natin ito? Iinom lang ako tubig ah. May mga natutunan ba? Pwede mo bang pakitype ng number 1 kung may natutunan ka? Parang wala ata. Ayun, delay lang, delay lang. Thank you so much, thank you so much. So for example, sa negosyong ginagawa natin, pakinggan mo ako maigi, malapit na ako matapos. Ngayon, sa negosyo natin, kahit busy ka, or kahit nasa abroad ka, or kahit may trabaho ka, or kahit nag-aaral ka, ang kailangan pala, guys, kailangan mo lang bilisang aralin. Kailangan mong bilisan lang palang sumabay sa negosyo natin. Kapag yung sarili mo, napasa mo na, or may mga nagtatrabaho na sa'yo, or may mga business partners ka na, ng mga tinuruan mo din paano kumita, kapag kahit busy ka pala, ibig sabihin, kumikita ka pa din. Just like for example, itong taong to ipapakilala ko sa inyo, Sir Aki Tsuchihashi. Alam mo po guys, nung din-leverage siya ni Sir Jolo Ruelos, could you imagine this estudyante. Ano ba yung ginagawa ng mga estudyante? Karamihan ng mga estudyante. Ang ginagawa, online games. Marami yan. Ano pa? Scatter. Ano pa? Laro. Anong klaseng mga laro na sugal na ginagawa nila. Ano pa? Inom.
ano pa, barkada. Pero itong taong to, kakaiba to. Bakit? Sabi niya, ba't ako sasabay sa inyo? Kasi kung ako, may pangarap ako, yung pangarap ko muna, uunahin ko. Alam mo nung ginawa niya? Lahat ng tinuro sa kanya ni Sir Jolo, pinakinggan niya lang. Ibig sabihin yung skills, yung knowledge, yung mindset, yung work ethics, during that time nung nagsisimula si Sir Aki, pinakinggan niya lang at sinunod niya lang yung tinuturo sa kanya at ginawa niya lang yung pinapagawa sa kanya ni Sir Jolo. So ngayon, after that 1 year, could you imagine yung batang estudyante noon na nagsimula ng 18 years old, after niyang ma-leverage sa negosyo natin, after 1 year, he bought his first car. Ang ganda, di ba? Imagine, tignan mo yung kotse niya. So, ibig sabihin po guys, estudyante ka, 18 years old, hindi bigay ng mga magulang yan. Sarili niyang pagsisikap yan dahil sa negosyong ginagawa natin. Ikaw na estudyante na nakikinig sa akin right now, nakaka-inspire ba? Ikaw na empleyado na nakikinig sa akin na kapwa ko din noon, nakaka-challenge ba? Ikaw na OFW, na ikaw right now malayo sa family mo, nakaka-inspire ba at nakaka-challenge din? Oo naman. Kasi kung nagawa niya pala, posible din na magawa natin. So ngayon, anong kailangan mo gawin? Leverage yourself. Kailangan mo lang makinig. Dapat positibo ka tao. Dapat hindi ka negatibong mag-isip. Marami sa labas, puro negatibo. Pero itong taong to, anong parating yung pinapanood? Inspirational, motivational. Just like for example, sino ba yung mga pinapanood niya? Grant Cardone. Alam mo si Grant Cardone, multi-billion dollar na tao dun sa New York. Ano yung mga negosyo niya? Real estate. Sino pa? Robert Kiyosaki. Sino pa? Mga business icon natin dito sa Pinas. Sino pang pinapakinggan niya? Mismo, our very own Sir Jolo, Sir Joseph Lim. Ibig sabihin pala, kung anong pinapakinggan mo, yan yung nagmamanifest sa buhay mo, kaibigan. Kaya ikaw, question, yung buhay mo right now, and that is the reason why, bakit? Kasi sino ba yung araw-araw mong kasama? Sino ba yung araw-araw mong pinapakinggan? Impluwensya tawag dyan. Congratulations, Sir Aki. So next tech. Ito pa, dagdag ko na lang to. Top 500. At the same time, yung araw niyan mismo nagpirma siya nung binili niya yung kotse niya. So ikaw, ready ka na din ba na ibili mo yung first car mo? So anong kailangan mo gawin? Guys, sumabay ka. Sumabay ka na lang. So next tech. Ito sa lahat ng mga kababaihan natin dito ng mga business partners, especially OFWs, and especially employee ka or especially ikaw mismo, isa kang estudyante, lalo na kapag babae ka. Itong babaeng to, Mary Grace Pamesa, a former sales clerk, a cashier, dun mismo sa Laguna. Anong ginawa niya? Nakinig lang siya. Umattend ng event, nakinig, at the same time na-inspire. Alam mong ginawa ng taong to? Naniwala sa sarili niya, nag-take ng action, tinrabaho, sumabay, tinuruan ni Sir Jolo during that time na nagsisimula siya, pinakinggan niya lang, inabsorb lahat, and after that, tignan niyo naman right now, yung dating cashier, sino kilala mong cashier na nakabili ng Mitsubishi Mirage G4? Sige nga, pakitype mo kung meron kang kilala. Pero dito sa negosyong ginagawa natin, posible. Posible talaga, guys. Ibig sabihin, kahit ano man yung background mo pala sa buhay, kapag nasa tamang community at nasa tamang sistema ka, kaya mong magkaresulta, kaibigan. Ibig sabihin, ikaw na nakikinig sa akin right now, magiging successful at magkakaresulta ka din dito. Magtuloy-tuloy ka lang. Hawakan mo pangarap mo, kaibigan. Huwag mo siyang bitawan. Kasi bakit? Kapag binitawan mo, bakit? Magkakaresulta ka? Dadali buhay mo? Hindi pa din. Ganun pa din. Question, kung ikaw pala nahihirapan ka sa buhay mo right now, saan ka pipili na mahihirapan? Nahihirapan ka na mahirap ka o nahihirapan ka pero mayaman ka? You choose. So next tech. Congratulations, Ma'am Mary Grace Pamesa. Etong pinakamalupit. Sa lahat dito po guys, lalo ng mga kababaihan, ito yung nag-aantay sa inyo. 3 days income, 40,000 peso yan. Noong December 12, kumita ng 21,000. Noong December 13, kumita ng 9,000. Noong December 15, an additional 7,800. Ikaw na lang bahalang mag-compute dyan. Ibig sabihin, sa community natin, sa negosyong ginagawa natin, posible. Kung nagawa ng tao to, ibig sabihin, mangyayari din sa'yo. Kasi bakit? Number one, isang company lang naman tayo. Isang community, isang sistema lang naman yung ginagalawan natin. Ibig sabihin, dadating sa araw, ito din yung pwedeng mangyayari sa'yo. Ganun lang po siya. Anong sabi ko nga kanina sa first topic? Believe in yourself.
So next step. So thank you so much. Yon, thank you so much. And of course, sino po ba dito yung mga kabataan na akala mo yung trending right now sa social media na, ma, ano ulam? 'Di ba? Tapos itong taong to, ganyan na ganyan lang din dati. Pero itong taong to, nagsawa lang din siya. Sa araw-araw na nakikita niya yung mga magulang niya na nahihirapan din. Could you imagine makita mo magulang mo umiiyak sa hirap? Could you imagine kung ikaw naman right now, parents ka, nakikita mong anak mo nahihirapan. Di ba ang sakit sa part? Di ba parang sinisindihan ka? Kailangan ko may magawa akong bago. Kailangan ko na may mabago ako sa sarili ko para makatulong ako. Kailangan ko nang mag-take ng action para makapag-provide ako. Itong taong to, nag-start siya 17 years old. Could you imagine, because of this system, because of nileverage lang din siya. Example guys, pinakinggan niya lang tong taong to. Walang iba. Our very own Sir Jolo Ruelos. Nakinig lang na nakinig. Tinuruan, denied. Pero at the same time po guys, after that, 7 months, ang taong to naglabas ng first car niya. Ano yon? Corolla Altis, top of the line. Saan ka makakakita na yung dating tambay, nakinig lang sa taong may resulta, may taong may vision, may taong gustong marating sa buhay? Saan ka makakita nun na after that 7 months, itong taong to nagkaroon ng sarili ng sasakyan? Ibig sabihin, kaibigan, makinig ka sa akin. Ibig sabihin pala, kung ikaw na nakikinig ka, pakinggan mo lang yung taong na nag-send sa'yo ng link na to. Kasi kung nagawa niya, gusto niya din kang tulungan. Ibig sabihin, anong kailangan mo gawin? Magpatulong ka na lang. Ganun lang yun. Wala ka nang ibang gagawin. Mahirap, guys, na maging mahirap. Tama ba? Mahirap maging mahirap. Pero ano ba yung gusto natin? Yung gusto ba natin na manatili tayo dyan? O may mga taong tutulong sa atin paangat para makaalis tayo sa tinatawag na kumunoy ng buhay? Masarap ba sa pakiramdam? Kung ikaw isang OFWs, masarap ba sa pakiramdam na magde-decide ka this year, uuwi na ako, sir. Uuwi na ako, Sir AK. Uuwi na ako, Sir Aki. Uuwi na ako, Ma'am Mary Grace. Uuwi na ako, Ma'am Jenilyn. Kung sino man yung mentor mo, dahil nakapag-ipon na ako. And thank you so much dahil kahit dito ako sa Pinas, kaya ko nang kumita katulad ng sinasahod ko dito sa ibang bansa. Masarap ba sa pakiramdam na uuwi ka, susunduin ka ng buong family mo at hindi mo na kailangan pang lumayo para mag-provide sa kanila? Sarap, di ba? So katulad mo lang din tong batang to. Nangarap, nag-decide, nag-take ng action, but right now, tignan mo naman. So congratulations, Sir Chan Lloyd. Next step. Ito, gusto kong i-share to sa inyo po guys, sa lahat ng mga kababayan natin, especially ng mga kababayan nating modern heroes kung tawagin natin. Ma'am Jeneline Pacle, during that time, sobrang napaka-negative ng asawa niya. Sa lahat dito na may mga asawa, makinig ka sa akin. So pakinggan nyo to. Nag-start siya, tapos nung sinabi niya sa asawa niya, ay Sir Romar Pacle, shout out sa iyo sir. Anong unang sabi ni Sir Romar? Pag ginawa mo yan, bahala ka sa buhay mo. Alam mo, yung tipong imbis na ikaw yung partner pala, yung ikaw na asawa, number one, dapat na ikaw sana yung susuporta. Pero may ibang tao pa na gustong tumulong sa kanya. Nakukuha mo yung point. Na imbis pala sana na susuportahan natin yung mismo yung asawa natin, yung loved ones natin, tayo pa minsan yung humihila sa kanila para mas lalong magstay silang nahihirapan pa rin. Pero bakit kabaliktaran may mga ibang tao na gustong tayong tulungan but at the same time, mas hinihila pa natin sila palayo dun. Di ba? Pero alam mong ginawa ni Ma'am Jeneline Pahakle? Hindi siya nagsabi kay Sir Romar. Nag-decide siya ng palihim. Pero itong nakakagulat, nung nileverage ni Sir Jolo, tinuruan ni Sir Jolo, nakinig habang busy kahit kumukuskus, nakikinig ng mga trainings, ng mga events, shout out sa lahat ng mga kababayan natin na nandito right now kahit may trabaho. Habang may ginagawa, habang naguhugas, habang nagbabantay ng bata, nakikinig siya, naka-headset lang siya, palihim. So ngayon, after that, could you imagine, itong taong to nakapag-ipon ng 300,000 pesos, umuwi sa Pinas. Nagulat siya nung nilabas niya mismo yung cheque niya, and after that, pinakita niya kay Sir Romar. Anong sabi ni Sir Romar? Alam mo, for example, sabihin ko na lang love. Alam mo na, buti na lang,
hindi ka nakinig sa akin. Kasi kung nakinig ka sa akin, malamang sa malamang LDR pa rin tayo. Malamang sa malamang, kumbaga, siguro nasa malayo ka pa din. Siguro hanggang ngayon, hanggang messenger pa rin tayo. Buti na lang nakinig ka sa taong yun. Buti na lang hindi ka nakinig sa akin. Pero right now, gusto kong sabihin sa'yo, sige, pagtulungan natin. Alam mo, nung ginawa nilang dalawa, after that, Ma'am Jeneline, nakabili sila ng first car nila. Grabe, no? First car nila, Nissan Almera. Etong pinakamalupit right now, pinaprocess na yung second car nila. Ay grabe, syempre naman, ikaw na OFW, i-type mo dyan, ako naman. Ikaw na OFW, i-type mo, ako naman. Dapat may feelings yan. Ako naman, dapat ganun, ang gigigil ka, di ba? Dapat ganun. So ngayon, etong pinakamalupit, bukod sa pinaprocess na yung second car, alam mong nakakatuwa? Yung dating bahay kubo na bahay nila sa probinsya nila sa Isabela, right now, konkreto na. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang sarap sa feeling. Could you imagine, 5 years o 8 years something si Ma'am Jeneline na walang ipon, nag-decide lang, naniwala, nakinig, nag-take ng action, naging positibo sa buhay, ginawa tong negosyo natin, and eto siya right now. Hindi na siya bumalik sa abroad. Masarap ba kung ikaw OFW, ikaw na sa picture na yan, tapos ikaw yung sinishare ko right now? Masarap ba sa pakiramdam? Oo naman. Anong kailangan mong gawin? Gayahin mo yung naging mindset ni Ma'am Jeneline. Anong sabi niya? Mahihirapan, okay lang, walang problema. Matagal na ako naghihirap, wala nga nagbago sa buhay ko. Matagal na akong nagsasakripisyo, ang pinaka-importante. Kung magsasakripisyo man ako, I will make sure may resultang pupuntahan sa dulo nito. Hindi ako habang buhay OFW. Hindi ako habang buhay malayo sa pamilya ko. Dadating ang araw, uuwi ako at the same time, hindi na ako mangingibang bansa. At nangyari yun. Ibig sabihin kung may nakagawa, may makakagawa ulit. Walang iba. Lahat na nagsabi ng ako naman kanina, sila yung susunod. Ikaw yung susunod yan. So congratulations, Ma'am Jeneline Pacle. Grabe, nakaka-inspire, di ba? So next, hindi lang yan. Na-awardan pa ng Millionaires Circle Club. Ibig sabihin, kumita ng 1 milyon. Ang sarap ba sa pakiramdam, kumita ng 1 milyon? Tas aakyat ka sa MOA Arena at aawardan ka doon na habang ini-inspire mo lahat ng mga kababayan nating nakikinig sa'yo, na habang andun sa harap mismo yung anak mo, pinapanood ka at pinapalakpakan ka, habang binibidyoan ka ng asawa mo or ng nanay mo or ng tatay mo, masarap ba sa pakiramdam? Sobrang sarap sa pakiramdam. So congratulations once again, Ma'am Jeneline.